I woke up today feeling like royalty. The sky is dripping gold and wrapping around me. Life can be so wonderful, warm and gentle light. Nothing's gonna bring me down, I'm feeling so divine. Life can be so wonderful, warm and gentle light. Nothing's gonna bring me down, I'm feeling so divine. Feeling divine, I'm feeling the vibes. I feel like it's more than just a feeling, what we could define. Let's break through the ceiling, see what limits that we could defy. Cause I could do anything. Okay guys, so we are here, nasa Dino Pro sa Mindanao Ave. We made it so far. Nakita nyo sa last video natin na okay na lahat. So far, so good naman. Naging okay yung temp, maganda yung temp natin. Nagkakaroon lang tayo ng rubbing issues like what we said last time. Hopefully, everything goes well na this time. So we're just waiting for our turn dito sa Dino Pro. It's 1:53 na. Grabe. Sobrang late na pero nandito pa rin tayo. Para sa inyo to lahat. Kaya kayo, mag-subscribe na kayo and like this video. Night daw siya. Night 1. Night 1. Gabi na. Dami nagpapadino eh. Oh. Hindi nila alam, makakasama lang natin. Hindi naman nasa isang sasakyan na kabila. Alam mo, dami nagpapadino eh. Oh. May bumisita rin sa atin. Si Dragero. Support! Support! Yan ang tropa. Support! Okay guys, may sumisipat ng kotse natin. Tingnan natin kung ano masasabi niya. Siya yung magre-review na sasakyan natin ngayon. Paki nga. Ang masasabi ko, nakakatakot. Mukhang malakas lang. Siyempre guys, una mong titignan, palatandaan ng, kumbaga kung talagang kargado, ang kargadong makina, hindi pwedeng walang breather. Kasi nangyari sa akin yan eh. Sobrang lakas ng kompresyon, wala akong ganito. Paano kung hindi kargado may ganyan? Yung katulad dun sa amin. Sleeper. Sleeper na hindi pala kargado. No? Wiring, wire-top. Okay. Alam mo downside ng naka-wire-top? Ang hirap mag-troubleshoot. Paano? Electrical, kunwari may nag-short or something, kailangan mo pa magkalas ng mga fender. Yun. Pero yung harness kasi namin is brand new na. pero As in lahat. Oo. build. Sinigurado namin lahat na electrical maayos. Kasi iniiwasan namin yung titirik ka. Issues. Tapos dahil sa electrical, hindi gagana yung fan, mga ganun. Actually, pag nasa dyno, tapos nagkaroon ng electrical issue, ang hirap i-trace talaga. Hirap talaga. Kaya nga yung fuse box namin, hindi namin tinago. Diyan lang siya. Okay. Kaysa yun nandun, tapos gumagalaw-galaw. Tama na ba? Hindi pa rin. Huwag mo napansinin, hindi na nila mapapansin. Hindi ako may kasalanan yan, guys. Pero white on white, ganda ng treatment ha? Oo. Siyempre, Ganda ng treatment. hindi pwedeng mag-Honda ka tapos mataas. Ano spring rate mo? 10.8. Okay lang. Roll cage, magkakabit ko may roll cage eventually. Hindi pa agad-agad pero talagyan namin half cage. Ano ka nun? Babagal ka nun? Ano ba to? All around. We're planning to use it all around. Versatile na race car. Oo. Pwedeng pang Drag, circuit, tsaka road slalom. trip. Hindi na siguro slalom. Mga autocross, Oo, hindi na. Tapos road trips, ganun. Kasi may aircon eh. Oh. Aircon. Hindi pwedeng wala. May aircon pero pawis. Hindi, EPS. EPS ba? EPS tayo. Di ba? Pwede. Snug fit. Ganda. Thank you. Ano to? Bride. Bride na naka... Ano? Re-up. Okay. Ni-re-up ni Mang Dani yan. Marikina's finest. Pero ang ganda Oo. Wala ka talagang tapon dito. Oo, wala talaga. Kino ka siya? Ha? Ewan ko lang. Hindi niya pa sinusukat. Ganda ng bushing ng transmission ng shifter. Oo nga eh. Sa ECU, P30. 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 Nilagyan lang siguro ng spoon sticker yan. Sigurado na yan. Once na nakapag-dyno kami na walang problema. For sure naman walang problema yan.
Sigurado na yan, tuloy-tuloy na yan. Oo, kasi kung hindi naman ganun ka-radical yung karga, Wala siya karga. Stock lang talaga. Bagong rebuild daw yung engine sabi nung pinagkunan namin. Kasi napansin namin dyan, it's most likely naka-turbo siya dati. Meron siyang drain plug dun sa oil pan. okay. Meron siyang mga breather na ganito. Maski sa block. Okay. So most likely there's something went wrong dito sa engine na to, ni-rebuild nila, tapos binenta na lang nila. Ano naman natin? Pero kung hindi naman Maayos naman yun. kalaki yung compression, Maayos naman yung takbo. Kasi nauwi namin ng Pampanga. Yun nga lang, after few weeks na hindi namin ginamit siya, doon naglabasan yung problema sa electrical. Yung fan, yung relay, oo. Hindi, ano na rin kumbaga, di ba, ginawa nilang race car. So yung mga electrical dati, may mga May mga cuts, splice. so mga cut, may mga naka-open na wires, may mga missing wires, may ginawang remedyo, mga ganun. And at least mas okay yun, may peace of mind kayo. oo, bago yun yung talaga, harness. yun talaga. Kasi ang pinakakalaban mo dyan, hindi yung pagluluko Oo. yung masunog yung Yun totoo. Yun rin sinasabi ko sa kanila lagi na be careful pagdating sa electrical talaga. Hirap. Huwag kayong magtipid sa So, Good job. first time niya makumpleto. Yan, itsura niya. Tapos, siguro, pahinga muna tayo sa gastos. Laki ng gastos ko dyan. Pahinga muna tayo sa gastos, tapos tsaka tayo magsisimula ulit. May shoutout ako. GB Lubricants. Shout out GB Lubricants. Laking tulong rin nila sa build natin na yan. So, meron muna tunuin si Jer bago tayo. Kasi kanina pa daw 3 o'clock PM na nakapila yun. So, tagal niya na dito. More than 12 hours na. Ano oras na? 4 o'clock na guys. Grabe. Puyat na yung lolo mo. Ito pa, isang lolo mo. Tatanong natin kay Jer kung kargado. Tapos tsaka tayo manghula. Tapos tingnan natin, manghula rin kayo kung ano sa tingin nyo ka horsepower niyan. Ayan. Okay, sasabihan kita. Hulaan nyo kung ilan. 240 daw si Tusog, kay 24, 240. Ikaw, ilan? 360. Hindi niya daw alam. 360, oh. Carbon door nito, may speaker pa. Ayun, oh. Speaker. Talo pa tayo, ah. Top 10 ko. Nakabahan ako doon sa atin. Sana maging okay lahat. Hirap talaga. Ang galing ni Jer. Natitrace niya dun sa details sa computer niya kung anong problem talaga. Kasi mabusisi talaga siya mag-tune. Talaga hindi siya titigil hanggang di niya nakukuha yung na lalabas yung full potential ng mga tinututo niya. Isipin mo na lang na parang na-stuck tayo sa NLEX. Ganito rin yun. Lagi tayo pinupuyat na ito. EG na to, ah. Racing pa. Case here kasi, the more you accelerate, gumagalaw yung timing. Nangyayari, minsan, umaangat na timing, minsan bawa, mga ganun-ganun. Kaya yun ang nagiging problema. Kaya nakarinig pa yun, nagpa-bounce back and forth yung timing. 4:56, ito na. Sana walang mangyari sa kotse natin. Sana maging maayos na lahat. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya yung gastos natin. Ang laki na. Sobrang laki na talaga. So, let's go. Hopefully everything goes well. So yan na, sinasampan na.
Nais na yung tutok ng ilaw. Paano? Pinaliktad. So, we had to remove the bumper. Sumayad eh. Okay, ito na. Comment down below na kung ano sa tingin nyo. B16 na stock, short block, tri-Y headers, naka open intake. Ilan hula nyo? Ilan hula nyo? Sige. Comment down below. Walang kakapitan. Ayun na. Kinakabahan ako. Kinakabahan ako eh. Hindi ko na kaya. Pag may nangyari pa dito, hindi ko na kaya. Ang galing, no? Humihinto yung ano. Umihinto yung nangyayari, oo. Sana magpakabait ka, sana magpakabait ka, sana magpakabait ka. First pull na walang VTEC. Kinakabahan talaga ako. Hindi ako nag-aim na maski anong horsepower, basta maayos lang siya matapos at maayos lang siya matakono. Masaya na ako nun. Lagi may araw na. Alien pala to eh. Umulwak ng green na dugo eh. Umulwak na green na dugo eh. Napunot na naman yung delete plug natin sa radiator. Hindi ko maintindihan kung bakit nagkakaganon yun. Pero yun na naman naging problema natin. So ina-adjust nila yung cam gear. Nakapag-refill na kami ng radiator. Kasi parang matamlay yung engine. Kasi kaya talaga kung may mangyari pa dito. Kaya na ulo ko. Dami ko ng gastos. Matapos na to. Patapusin mo lang. Flat yung piston. Utang ina. So, wala siyang kompresyon. So, nag-timing sila sa cam gear. Para tayo nanakawan ng horsepower. Medyo nabawasan na yung kaba natin kasi nakakailang pull na tayo na okay naman so far. Kaya lang maraming adjustment ginagawa si Jer kasi para i-maximize yung power ng kaya natin bigay kasi it's not performing that much. Pero at least wala pa tayong nagiging problema.
talaga ginawa ni Tito Jer para man lang malabas yung power. Kasi nga, like what I said, it wasn't performing like we expected. Ano mo ko, yung water temp. Yun, ng ECT sensor. Ano? Palit ka lang ng ECT sensor. Tumingin. Nagloloko. Parang ikaw. Parang ikaw. Tumingin ba? Nagloloko lang siya. Galing talaga ni Jer. Oo nga eh. Isipin mo, nakapulot siya ng 20 horsepower sa pamamagitan ng kanyang mahika. Kaya guys, kung kayo, magpapatono kayo ng mga Honda nyo, dito kay Jer. Ayan. Hindi na nagre-reply yan, pero kulitin nyo lang. O kaya, pakitaan nyo ng bank account yan. May reply na yan. Pag nag-inquire kayo, tanong nyo agad Gcash number. Send muna, tapos magre-reply yan. Oo, magre-reply yan. Nahiya din naman yan. So, natapos naman na siya. Pagbayad ka na, tutunuin naman yung kotse mo. Natapos naman siya buo. Yun ang importante. Natapos siya buo. Tapos na. Good morning. Good morning. Horsepower natin, pang 99. Good morning. Correct. Okay. Yung horsepower natin, Hindi tayo period correct. 96 tayo. horsepower Early to- natin, pang advance pang naman. college pang college. So nakabit ko na yung bumper. Uwian na. Uwian na sa wakas. Bayad na. Thank you, thank you, thank you. Thank you sa inyo. Thank you, thank you. So umabot tayo. Hope you enjoyed our struggle, our mishaps, and our victories in this video. So yes, umabot tayo. So mamayang hapon, mabiyahin na tong kotse papuntang Clark. And again, kahit hindi umoras, basta umabot, it's a win for us. Okay guys, we made it back sa HQ. It's already, hindi ko na alam kung anong oras na. Sobrang pagod na ako. Sobrang antok na ako. It's 8:17. We've been awake for 24 hours. Ito na naman yung nangyari sa atin. Parang na-stranded tayo nung kinuha natin si Chrissy. Ngayon, nung deny na naman si Chrissy. So far, the only problem we had sa dyno is nag-pop out ulit yung delete plug nung sa tubig. Kaya nangyari, nag-burst out na naman yung water. Buti na lang, nandun lang yung delete plug, binalik lang namin, tapos sinigpitan ko na maayos. Okay naman lahat. Natapos naman lahat. Natono naman siya ng maayos. So, sa lahat nangyari talaga, hindi man siya pumower ng gusto natin. At least, ang importante dyan is natapos natin na walang problema si Chrissy. So, ang kulang na lang dyan is the aircon and the alignment. So yeah, siguro papahinga lang tayo muna. Sana nag-enjoy kayo sa nangyayari. Sana may natutunan kayo, nakukuha kayo. At grabe talaga pagod. Pag may project car ka, grabe talaga. So, shout out kay Tito Jer. Salamat, maraming salamat Tito Jer. Kailangan nyo patono yung mga sasakyan nyo. Jer Tuning, the best. Kasi lahat talaga binubusisi niya. We will not get the horsepower we got kanina kung hindi dahil sa kanya. Paniwala ka sa akin. So, shout out Tito Jer. Salamat talaga. Maraming salamat talaga. And sa lahat ng tao na tumulong dito sa Chrissy build natin. Success. We made it. Let's go. Catch you in the next one, guys. Maraming salamat.